Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang mga leaders or yung mga pinuno ng mga malalaking industriya ay hinihikayat po sila na mag-file ng XRP Spot ETF sa bansang Hong Kong. Ayan, kung mangyayari po ito ay isa po itong matinding catalyst para kay XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, members of the XRP community now anticipate an XRP spot exchange traded fund in Asian soil amid a pivotal development that has unfolded in the region. Kaya ayan, inaasahan daw po ng mga XRP community na mukhang may isang magaganap na development dito sa bansang Asia. Yan, or Asian soil, yan, or teritoryo ng Asia kung saan ay posibleng magkakaroon ng XRP exchange traded fund dito. Kaya yan. In particular, Dicer Capital founder Yassin Moubarak has invited crypto industry leaders to move for an XRP ETF in Hong Kong following a recent regulatory green light. Kaya ayan po, si Ginoong Yassin Moubarak, siya po ang Dicer Capital founder at siya po mismo yung nanghihikayat sa mga leaders ng mga crypto industries para para mag-file ng application dito sa bansang Hong Kong ng XRP Spot ETF. Kaya yan, crypto ETF in Hong Kong. In a circular last Friday, top regulatory bodies in Hong Kong stated they have reassessed their current policy concerning intermediaries seeking involvement in crypto-related activities. Kaya yan, ang dahilan daw po kasi dito kung bakit Hong Kong ay binago raw po nila yung kanilang policy or patakaran pagdating sa mga intermediaries na ayan, mga crypto related, may mga kaugnayan sa mga crypto related na mga aktibidad. Ayan, specifically the Hong Kong Monetary Authority or HKMA and the Securities and Futures Commission expressed their readiness to accept a crypto spot ETF. Kaya ayan, handa na daw po ang HKMA or Hong Kong Monetary Authority at ang kanilang SFC or Securities and Futures Commission para tumanggap ng mga mag-a-apply ng crypto spot ETF. Ayan, according to the circular, the revision reflects recent market advancements with the SFC granting authorization for crypto futures ETF. As a result, SFC and HKMA proclaimed that they are now open to receiving applications for the approval of additional funds featuring exposure to cryptocurrencies. Kaya ayan, bukas na bukas po ang bansang Hong Kong para sa mga nagnanais na mag-apply ng kanilang ETF. The regulators specifically cited Virtual Asset Spot Exchange Traded Fund or VA Spot ETF among potential ETF it would welcome. Kaya yan lamang yung mga ilan daw sa mga welcome na klase ng ETF, yung tinatawag po nilang VA Spot ETF or Virtual Asset Spot Exchange Traded Fund. Invitation to file XRP Spot ETF. The crucial update from the Hong Kong regulatory agencies has caught the attention of prominent figures in the XRP community such as Yassin Moubarak of Dicer Capital, a venture capital and private equity firm. Kaya yan na nga, yung inilabas na ito na bagong announcement ng Hong Kong regulatory agencies ay nakaagaw po ito ng atensyon sa mga XRP community, lalong-lalo na po si Ginoong Yassin Moubarak kasi alam naman po natin na meron na pong application sina Bitcoin at saka si Ethereum. Ayan, pero wala pa kay XRP. Kaya yan, siguro ay dito po mas maganda papasok si XRP dito. Pero ayon po kasi sa US SEC ay hindi na raw po muna sila tatanggap ng iba pa kasi marami pong nakapending. Kaya mukhang malabo rin na magfa-file ng XRP itong magfa-file ang Ripple ng XRP Spot ETF. Kaya yan, yung kanilang pagkakataon lamang ay dito sa bansang Hong Kong. Ito po yung nagbukas
para sa kanilang pagkakataon para makapag-file ng kanilang XRP spot ETF. Specifically, Mubarak called other crypto industry participants to capitalize on the development and submit an application for an XRP ETF. Someone should file an XRP ETF application in Hong Kong, the crypto founder tweeted. Kaya yan, dapat ay meron daw mag-file ng XRP spot ETF dito sa bansang Hong Kong. Yan po yung actual na post dito ni Yassin Mubarak. Ayan. Reacting to Mubarak's view, an XRP enthusiast based in Hong Kong echoed his sentiment that that's a really good idea, the commenter remarked. Kaya ayan, may sumang-ayon po na isang XRP enthusiast mula sa bansang Hong Kong dito sa inilabas na pananaw ni Ginoong Mubarak. Hong Kong Stock Exchange ready to file crypto spot ETF. Similarly, Lou Borin, who leads securities products development at the Hong Kong Stock Exchange, has expressed readiness to capitalize on opportunities presented by the regulatory authorities. He emphasized the exchange commitment to collaborating closely with issuer and all stakeholders to incorporate crypto spot ETF into the Hong Kong ETF market. XRP ETF in the US. Yan, ito naman sa bansang US yung ETF. Ayan, the XRP is the only digital asset in the United States with regulatory clarity. The outlook for an XRP spot ETF remains uncertain in the region. Industry leaders have questioned this turnout, challenging prominent asset managers like BlackRock for the apparent reluctance to file for an XRP ETF. Kaya yan, ito naman po yung nagaganap na application ng mga ETF dito sa bansang US. Yan, nakapag-file na po yung mga malalaking mga financial industries dito sa spot ETF yan, ng US, pero yan lamang po ay kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Wala pang nagfa-file kay XRP. Pero yung sagot po ng mga malalaking mga financial industries ay uunahin, mas priority po muna nila itong si Bitcoin at saka si Ethereum. At kung na-approve na po si Bitcoin at saka si Ethereum, ay saka po nila isusunod itong si XRP. Kaya yan po yung nangyayari naman dito sa bansang US. Kaya wala pang nag-a-apply ng XRP spot ETF dito sa bansang US. Kaya ayan, kung sakaling yan nga ang mangyayari ay baka sa Hong Kong na lamang po siguro yung unang kauna-unahang application ng XRP ETF. At ayan po ang ating balita ayan tungkol dito. At sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.